Mga kaibigan, ako si Haris Sultan. Sa huli kong video, nabanggit kong tatalakayin ko ang bagong mga batas ni Anthony Albanese laban sa hate speech. Hindi dahil ako'y madaling maniwala o malinlang ng propaganda nila, kundi gusto ko lang maging bukas ang isipan ko. Nangako ako sa sarili ko na hindi ako basta susunod sa kutob ko o magiging palahinala lang. Susundan ko kung saan ako dadalhin ng ebidensya. Kaya pupunahin ko lang ang gobyerno kapag may malinaw akong ebidensya. Wala pang 2 linggo mula nang naganap ang Bondi Beach Massacre. Nakita na natin sina Anthony Albanese, Penny Wong, Tony Burke. Lahat ng mga politikong ito ay lumabas at nagsabing paiigtingin natin ang aksyon laban sa antisemitismo at paiigtingin din natin ang aksyon laban sa far-right extremism. Pero hindi nila kailanman binanggit ang Islamismo. Sabi ko, sige, baka ayaw lang nilang makasakit ng damdamin ng iba. Baka gusto lang nilang maging magalang. Hintayin natin at tingnan natin. At ayun na nga. Totoo sa kanilang ugali. Hindi pumapalya. Ginagawa nila eksakto ang ginawa nila sa United Kingdom. Hindi ko naman sinasabi na ginagawa nila ito bilang isang uri ng sabuatan. Sa tingin ko, ang ilang ideolohiya na nangingibabaw sa kanluran ay palaging hahantong sa ganitong resulta. Kaya itong malayong kaliwang Marxistang woke na ideolohiya ay palaging magiging mahigpit sa mga katutubo at palaging magpapalugod sa mga minorya. Sila pa ang pasimuno ng gulo pero wala silang solusyon. Mga mahal kong Aussie, pakiusap. Matagal ko na kayong binabalaan. Anumang nangyayari sa United Kingdom at kanluran ay nauuwi rin dito sa Australia. Akala ko mangyayari ito sa 2026 o 2027, pero nangyayari na ito ngayon. Siguro dahil sa Bondi Beach Massacre na nagpasulong ng timeline ng ilang taon, pero kahit ano pa man, nangyayari na ito. Para maintindihan ang mangyayari sa Australia, kailangan mong intindihin kung ano ang nangyari sa United Kingdom, hindi kung ano ang nangyayari doon. Mas malayo na sila sa timeline. Kung ano na ang nangyari sa United Kingdom, magbibigay lang ako ng ilang halimbawa dahil 3 taon ko na itong sinusubaybayan ng live. Ginagawa rin nila ito sa Australia. Sa Britanya, may tawag sila dito, tinatawag nila itong two-tier policing. So ano ngayon? Nakita nila na pagkatapos ng Oktubre 7 na pag-atake ng terorista, ang mga pulis sa Britanya ay magsusuot ng kompletong riot gear laban sa mga natives. Pero tahimik at walang ginagawa ang mga pulis kapag ang mga Islamista na ang kaharap nila. Ipapakita ko sa inyo ang ilang mga video. Tingnan ninyo ito. Noong 2024, sinabi ng mga makabayan sa Britanya na hindi nila hahayaang mangibabaw ang mga Islamista. Itong mga pro-Palestinian, sinasakop nila ang war memorials gaya ng cenotaph. Dapat inaalagaan ng gobyerno ang mga monumento, pero pinabayaan nilang lapastanganin ang mga war memorial. Nilalagyan nila ng simbolo ng Palestina para sa Gaza. Pati mga British War Memorial. Tandaan mo, mangyayari rin ito dito sa Australia. Huwag nating kalimutan ang ating mga war memorial, ang ating mga Anzac Memorial sa St. Kilda. At saan man sila sa Sydney at iba pang mga lungsod, mangyayari rin ito dito. Sa tingin ko, may ilan na sigurong nangyari, pero medyo kakaiba ang Australia. Karamihan pa rin ng tao dito ay puti. Australia. Kaya hindi pa ganoon kasama, pero papunta na rin doon. Kung hindi tayo kikilos, tulad ng sabi ng British Patriot, hindi namin papayagang lapastanganin ang aming war memorial. Namatay ang aming mga lolo para dito. Tingnan mo kung paano lumalabas ang mga pulis. Parang handa na sa labanan. Tingnan mo. Ayan, nabasag ang bungo ng taong ito, dinala siya sa ospital. Tama na ang eksena. Mga 3 minuto lang ang haba ng video. Pero pagdating sa mga Islamista, mga taong nagsasabing gawing pandaigdigan ng intifada, mga sumisigaw ng jihad, ganito sila kausapin. Hindi ka maniniwala sa ilan doon. Sige, pakinggan mo. Kailangan mong bumaba ng tono. Pakiusap, bumaba po kayo, Ginoo. Walang gamit pang kagulo. May protesta ng mga Islamista sa Tower Hamlets 1 buwan na ang nakalipas. Pero hindi nagpakita ang pulisya ng Britanya. Sabi nila, baka lumala ang sitwasyon. Pero pagdating sa Patriots at Natives, labas sila todo armas. Kabayo, batuta, helmet, kumpleto sa gamit panggulo. Nung pinakita ko sa'yo, kaya sa isa sa mga pro-Palestine na rally noong 2023, may talumpati na ibinigay ng mga jihadis na ito sa gitna ng London. May isa pang mga pulang tao sa concentration camp mula sa Palestine. Bumababa ka sa ngalan ni Allah. Ang pinakamaawain,
Ito ay inorganisa ni Hezbollah na kamakailan lang ay ipinagbawal na sa Australia at hindi ito ipinagbawal sa United Kingdom pagkatapos ng talumpating ito. Kaya nananawagan ng taong ito sa kapwa Muslim na magsagawa ng jihad laban sa Israel. Nananawagan ng jihad laban sa Western-style liberal na demokrasya. Kaalyado natin ito at may mga reklamo, tanong ng mga tao. Ano ito? Bakit nila isinusulong ang jihad sa mga kalsada ng London? Panoorin mo muna ang video tapos ipapaliwanag ko kung ano nangyari. Lumaban kayo sa landas ni Allah laban sa mga sumasalungat sa inyo. Ang Zionistang entidad ay may militar, pulisya, hudikatura at hukbong sandatahan na pumapatay at umaapi sa ating mga tao. Sinasabi ng Islam na ang jihad para kay Allah ay ang pagkilos ng mga Muslim upang iligtas ang mga tao ng Palestina. Yan ang solusyon. Sabi nila dapat lusubin ng mga hukbong Muslim ang Israel kaya't nananawagan siya ng jihad, na literal na ibig sabihin ay banal na digmaan. Kung iniisip mong inaapi ang mga Muslim, maghintay ka, jihad laban sa nangaapi ng mga Muslim. Hindi sila sumusunod sa United Nations, hindi sila sumusunod sa international na batas. May sarili silang mga pagpapahalaga. Sige, ayos lang, kahit ano pa. Gawin nyo yan sa sarili ninyong bansa. Sa totoo lang, hindi nila pwedeng gawin yan sa United Arab Emirates o Saudi Arabia. Pero pinapayagan sila sa kanluran. Ang butahari niya ay hindi pa noon bawal, naging bawal lang kalaunan. Para siyang ahas na hindi mapigilang kumagat. Ngayon lang ipinagbawal ito sa Australia, 2 araw matapos ang Bondi Beach Massacre. Kaya imbes na higpitan ng butahari niya o ang mga taong ito, alam mo kung ano. Sabi ng Met Police, ito ang sinabi nila. Hindi lahat ng panawagan para sa jihad ay marahas. Kaya magkakaroon ng mga opisyal at abogado na marunong mag-Arabe sa control room ng Met habang may mga sinanay na opisyal sa baba para makita ang mga placard ng galit. Parang pusang nagbabantay ng gatas. Kaya kumuha sila ng ibang Muslim para tanungin kung ang panawagan ng jihad ay para sa marahas at armadong laban. Hindi yan ang ibig sabihin. Ang jihad ay panloob na pakikibaka. Napansin ng publiko sa Britanya ang ganitong asal noong 2023, kaya naisip nila ang terminong two-tier policing, na may isang set ng pamantayan para sa mga Islamist at isa namang set ng pamantayan para sa mga katutubo o mga makabayan. Kaya matagal ko nang sinasabi na mangyayari at sa Australia, ang mga ginoo at ginang nangyayari sa Punait sa Australia. Kaya hayaan ninyong ipaalala ko ulit, isang Islamist ang pumunta sa isang dalampasigan. Nakita ang ilang mga Hudyo at nagpaputok. Pumatay ng 14 na tao. Pumunta siya roon para pumatay ng mga Hudyo. Sige, iyon ang kanyang galit. Iyon ay naging pandaigdigan sa Tifara sa aksyon. Iyon ang jihad sa aksyon na walang humpay nilang ipinangaral. Lumabas si Anthony Albanese at sinabi niyang problema ang antisemitismo, ekstremismong kanan at Islamophobia. Hindi pa rin niya nabanggit ang Islamismo o jihad, kahit minsan. Hindi rin ito nabanggit ni Tony Burke. Panoorin natin ang video na ito para maintindihan ninyo kung ano talaga ang nangyayari. Kailangan nating patuloy na labanan ng Islamophobia saan man natin ito makita. Saan man natin makita ang diskriminasyon laban sa kahit anong grupo, lalo na kung may tinatarget na mga grupo. Nakakita tayo ng pagdami ng mga neo-Nazi na talagang nakakagulat. Matagal-tagal na rin tayong nandito. Ang ideya na 20 taon na ang nakalipas, kung sinabi mo sa akin noon na may mga tao na hayagang walang takip sa muka o anuman, magsusuot ng itim sa labas ng Parliament House sa Victoria o sa New South Wales, ay talagang nakakagulat. Kailangan nating solusyonan yan. Maraming salik ang dahilan tulad ng social media. Akala ng iba pwede nilang sabihin, Walang kinalaman ng Islam dyan, syempre. kahit ano ang gusto nila nang hindi nagpapakilala online, pati na rin ang ilan sa mga poot na ikinakalat. Pero ako'y optimistiko sa tingin ko, karamihan sa mga Australiano ay gusto lang makisama. Siya ang pinakamasamang punong ministro sa kasaysayan ng Australia. Lumalakas at patuloy pang lumalakas ang kanan na ekstremismo. Saan man mapunta ang Islam, nagiging radikal ang tao. Sa India, mas naging makabansang Hindu ang mga Indian na hindi dati ganon. Britanya, Amerika, Canada, lahat nakakaranas ng pagdami ng kanan na ekstremismo. Pati mga tao lumilipat din sa kanan. Nasa gitnang kanan ako ngayon. At karamihan ng tao ay nandoon rin. Pero may ilan na napupunta sa matinding kanan na ekstremismo. Bakit nga ba? Dahil nakikita nila na ang mga Islamist ay kayang pumatay ng tao sa liwanag ng araw.
At hindi mo pa rin pwedeng banggitin ang kanilang ekstremistang ideolohiya na siyang nagpapagalit sa mga tao. Dalawang antas ng pagpapatupad ng batas at sistema ng hustisya. Wala pa nga akong nasasabi tungkol sa dalawang antas ng hustisya. Kaya, gaya ng sinabi ko sa huling video ko, tingnan natin. Papakialaman ba niya ang mga Islamist? Hindi pa niya ginagawa. Ito ang nagawa nila ngayon. Isa siyang malayong kaliwa, pro-Palestina na ekstremista na inaresto sa Perth. Ang pangalan niya ay Martin Thomas Glenn. Kinasuhan siya at hindi pinayagang magpiyansa dahil sa antisemitismong pananakit ng lahi. Nasa panig siya ng mga Islamist, pro-Palestino, malayong kaliwa, at woke na ekstremista. Wala akong simpatsya para sa kanya. Sige, wala talaga akong pakialam. Gaya ng sinabi ko sa huli kong video, wala akong simpatsya para sa mga taong ito. Kung kailangan ng bagong batas laban sa hate speech para patahimikin ang mga mararahas na ekstremistang ito, sa totoo lang, wala akong pakialam. Basta't ipinatutupad mo ang batas ng patas, ang hustisya ay hindi lang dapat ginagawa, kundi dapat ding nakikita na ginagawa. Ito ang nangyayari ngayon. Yung mga malalayong kaliwang ekstremista, wala na, ayos lang. Isang malayong kanang neo-Nazi na Briton na permanenteng residente ng Australia, may pamilya dito sa Australia. Siya ay agad na ipapadeport dahil sa pagkakaroon ng mga simbolo ng neo-Nazi sa kanyang bahay. Ang 43 anyos ay nahaharap sa deportasyon matapos masampahan ng kaso dahil sa pagpapakita ng mga simbolo ng Nazi at pagsusulong ng ekstremistang ideolohiya online. Siya ay ipapadeport. Sige, ulitin natin. Wala akong simpatsya para sa mga ekstremistang kaliwa o kanan. Kaya hindi ako naaawa sa kanila. Hindi ako umiiyak para sa kanila. Bakit parang may kinikilingan kayo sa pagpapatupad ng batas? Katulad din sa Britanya, ganoon din sa Britanya. Hindi mahawakan o hindi kayang galawin ang mga Islamist. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang tinutukoy ko tungkol dito. Si Sheikh Kamal Abu Maryam ng Sydney, ito ang sinabi niya. O Allah, parusahan mo ang mga Zionistang Hudyo na nangaagaw. Naway bilangin mo sila at patayin isa-isa at huwag mong hayaang may matira ni isa sa kanila. Yugyugin mo ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Gawing halimbawa sila. Sabi ng Met Police, o ang jihad ay panloob na pakikibaka lang daw. Tingnan natin kung ano ang sinabi ng pulisya ng New South Wales. Sinabi ng pulisya ng New South Wales. Bilang bahagi ng investigasyon, sinuri ang nilalaman ng video ng sermon at natukoy na hindi ito umabot sa antas ng anumang kriminal na paglabag. Hindi ito kriminal, pero kriminal ang pagkakaroon ng Nazi na simbolo. Uulitin ko, wala akong pakialam sa mga neo-Nazi, basta ipatupad ang batas ng patas. Paano mo masasabi na patayin ang mga Hudyo na yananigin ng lupa sa ilalim ng kanilang mga paa? Bakit hindi ito pasado sa pamantayan ng kriminal na investigasyon? Dalawa ba talaga ang pamantayan ng hustisya? Mga pare, paulit-ulit kong sinasabi na ganito ang mangyayari sa Australia at nangyayari na ito ngayon. Hindi pa yan. Ipapakita ko pa ang isa pang Islamist na doktor. Mayroon ding isang ekstremistang doktor mula sa Hizbutah na nagtatrabaho sa National Health Service, ang Medicare ng United Kingdom. At buti na lang at tinanggal siya sa trabaho. Sa tingin ko, bumalik siya pagkatapos ng isang taon. May sarili rin tayong ekstremistang Muslim na doktor. Nag-post si Dr. Mohammed Gila ng Melbourne. Mabuhay o mamatay, subukang maging Sinwar. Ang responsable sa pagpatay ng 1,200 Hudyo sa Israel, ang pinakamalaking teroristang insidente mula Siyam 11. Itong taong ito, Liam Mendez mula Australia, gusto lang kitang makausap tungkol sa social media posts mo. Bakit mo bilang doktor sinusuportahan ang listahan ng terorista? Bakit pati si Liam Mendez mula Australia? Bakit mo sinusuportahan ang grupong ito? Nagpo-post ka ng mamuhay tulad ni Sinoa, mamatay na sinusubukan. Pwede kang magsalita tungkol sa gitnang silangan ng hindi pinupuri ang pagkamatay ng lahi. sa tingin ko, hindi rin iyon pasado. Kaya ganyan si Anthony Albanese. 2 antas na ang pagpapatupad ng batas sa Australia. Parang may kakatok na sa pinto ko. Hindi niya binanggit ang Islamismo o ideolohiyang Islamiko na sanhi ng ekstremismo sa Australia, na nagpapalakas din ng far-right ekstremismo doon. Sige, Islamismo ito. Matagal na rin tayong magkasama. Kung sinabi mo sa akin 20 taon na ang nakalipas na si Pu ay hayagang walang takip sa muka, nakaitim sa labas ng Parliament House sa Victoria or New South Wales, ay nakakagulat. Kailangan nating tugunan yan. Oh, tama si Anthony Albanese. 20 taon na ang lumipas. Hindi natin inakala ang NSN o mga taong nakaitim na gumagawa ng Nazi salute sa Melbourne o Sydney. Hindi natin yon nakita dahil wala namang ekstremismo noon sa ating lipunan. 20 taon na ang nakalipas.
Walang Islamistang nang hostage sa mga cafe gaya ng Lind Cafe o pumapatay sa tabing dagat tulad ng sa Bondi Beach. Nangyayari ito dahil ayaw ninyong pakialaman ang isang radikal na ideolohiya na siyang pinagmumulan ng lahat ng kasamaan. Sige, ngayon, gaya ng sinabi ko, hindi ko sinasabing may malaking sabwatan para sirain ang kanluran sa ganoong paraan. Sa palagay ko, ang ideolohiyang sinusunod ng mga sobrang kaliwa, Marxista, at woke na tao ay walang ibang nakikitang solusyon. Dahil kapag naitatag mo na ang multikulturalismo ay isang kabutihan, at kailangan nating tratuhin ang lahat ng kultura ng pantay-pantay, syempre, poprotektahan mo pa rin kahit ang pasaway. Iyon ay Islam. Hindi natin nakikita ang mga teroristang Hindu, hindi natin nakikita ang mga teroristang Budista, hindi natin nakikita ang mga taong Vietnamese. Wala sa mga kulturang yon ang nagbanta sa sibilisasyon. Ang Islam ay mayroon. Dahil wala sa mga kulturang iyon ang may likas na hangaring sakupin ng iba. Wala talaga sila noon, kaya umaangkop at nag-i-integrate ang ikalawa at ikatlong henerasyon. Makikita mo ang mga Vietnames, Chinong Australiano, Hapong Amerikano, at Vietnames Australiano. Kasing Australiano sila ng iba. Pero bakit hindi nag-i-integrate ang ikalawa at ikatlong henerasyon ng mga Muslim? Sasabihin ko sa iyo kung bakit, dahil nasa doktrina nila ito. Tinuturuan na sila mula pagkabata na ito ay sistema ng mga hindi naniniwala. Hindi namin iginagalang yan, pakinggan mo ito. Ang relihiyon namin na kailangan naming kamuhian sila alang-alang kay Allah. Ang tinutukoy niya ay kayo, mga taga-kanluran. Kailangan naming kamuhian. Minamahal namin ang mga mahal ni Allah at kinamumuhian ang mga kinamumuhian niya. Kinamumuhian ni Allah ang mga hindi naniniwala. Namumuhi ba si Allah sa shirk? Ang mga Kristiyano at Hudyo ay mushrikins, gumagawa sila ng shirk, ibig sabihin hindi sila naniniwala sa kaisahan ni Allah. Kaya namumuhi si Allah sa mga taong iyon, ibig sabihin namumuhi si Allah sa mga Kristiyano at Hudyo at atheist at Hindu at lahat. Sa madaling salita, Oo, pagkapuot at galit, ibig sabihin magkaaway tayo. Hindi natin mahal ang isa't isa. Hindi tayo magkasundo o magkaibigan. Naiintindihan mo ba? We are magkaaway tayo. oh, At hindi ito dahil sa personal na dahilan. Hindi ito tungkol sa lupa. Hindi ito tungkol sa politika. Hindi ito tungkol sa pera. Dahil mahal namin si Allah, hindi namin mapigilan. Mahal namin si Allah dahil siya ang nagbigay ng lahat sa amin. Ikaw naman gumagawa ka ng shirk at sumasamba sa ibang Diyos. parang ano pa ba ang gusto mo? Ano pa ba ang gusto mo? Hindi lang basta hindi kilalang ekstremistang Muslim ang mga taong ito, marami pa silang tagasunod. Ang ebidensya ay nasa resulta. Kung natanong mo na, bakit mga Muslim lang ang hindi nag-i-integrate? Lalo na ang ikalawa at ikatlong henerasyon. Hindi ba talaga sila nag-i-integrate? Natitakot at napoprovoke sila. Sinakop na nila ang buong mga lungsod, ginawa na nila yan sa Bradford, Manchester, at ilang bahagi ng London. Wala na. At alam mo, sinasabihan na ngayon ang mga Briton. Kinukondisyon na sila na tanggapin na magiging minorya na sila. Sige, magiging minorya ka, tanggapin mo na lang. Hindi mo dapat tanggapin yan. Hindi ako nag-aargumento ukol sa lahi. Ang lahi ay pangunahing phenotype ng anumang kultura o pamumuhay. Sige, para sa akin, dapat manatiling 70% puti ang Australia at Britain. Hindi ko ito sinasabi dahil sa pagiging nakakataas ng lahi, kundi sinasabi ko lang. Kung kailangang manatiling Australiano ang Australia, ang ibig kong sabihin sa Australia ay ang mga Australianong halaga, kulturang Australiano, ang kultura at mga halagang bumuo sa Australia. Kung gusto nating manatili itong ganun, kung gusto nating manatili itong isang first world na bansa, kailangan manatili itong 70% puti. Dapat nangyari rin yan sa Britanya, pero bumaba na ito sa 80% puti. Hindi ito tungkol sa lahi, kundi sa kultura. Yan ang punto ko. Ang mga British Bangladeshi at British Pakistani ay hindi umaasal gaya ng mga puting Briton. Kaya kapag pumunta ka sa mga lugar ng Bengali, Pakistani, o kahit Indian sa Britanya, madumi, magulo, nakakainis. Pero kapag pumunta ka sa English countryside, malinis. Mahalaga ang mga kultura. O makikita natin ang pagkakaiba ng mga kulturang iyon sa lahi dahil ito ang pinakakitang-kitang anyo ng kultura. Pero may mga ilang exception, tulad ko halimbawa. Nabubuhay ako gaya ng isang kanluraning lalaki. Hindi ako namumuhay gaya ng isang lalaking Pakistani. Hindi ako namumuhay gaya ng isang lalaking Muslim. Ganun ako. Wala nang Islamiko o Pakistani sa akin ngayon. Pero karamihan ng tao ay nananatiling tapat sa kanilang sariling kultura. Ang mga kulturang mas mapagparaya tulad ng Hindu, Chino, Vietnamese, at Hapones.
Sa Amerika, marami ring ibang kultura gaya ng Italyano at Griego. Dahil hindi sila palaban, nag-aangkop sila sa paglipas ng henerasyon. Ang Islam ay isang dominanteng ideolohiya at kultura na hinihikayat ang mga tagasunod na huwag makiisa. Walang integrasyon, multikulturalismo, pagkakaiba-iba o pagtitiis. May sarili akong din, ikaw rin, pati sariling demokrasya. May sarili kaming sharia, kayo may sariling pakikihalubilo. Kami may sariling nika, credit at crop credit card sa pamilihan. Alam namin na may sarili kaming sistemang pang-ekonomiya, may sarili kaming patakarang panlabas, may sarili kaming din. Napaka-ipokrito nila. Kumpleto na sila. May sariling ekonomiya at sharia system. Pero sa kanluran pa rin sila nakatira. Bakit pa sila babalik doon? Bumalik kayo at ipakita ang mas mataas ninyong kultura, magtayo ng kahangahangang bansa at patunayan sa amin na gumagana ang sistema ninyo. Hindi! Walang hiya sila. Malaking kontradiksyon at cognitive dissonance sa utak nila. Pero hindi natin problema yan. Narito pa ang isang halimbawa ng two-tier justice. Oo, sinabi ito ng labor counselor. At kailangan nating putulin ang kanilang mga leeg at alisin silang lahat. Kaya itong lalaki ay isang labor counselor. Kaya ito ay isang pro-Palestine rally. At tingnan mo itong tanga na babae. Kaya siya ay isang labor counselor. Pinag-uusapan niya ang mga Zionista sa London na dapat daw putulin ang leeg. Kaya humarap siya sa hukom at sinabi, "Pasensya na, hindi ako ito. Sinabi ko lang yon dahil sa galit at tinanggap ng hukom." Hindi siya napatunayang guilty. Binigyan lang ng community order. Pagkatapos, balik sa normal. Pero mahigit 2,000 na mga right-wing conservative na tao ang naaresto sa United Kingdom. May criminal record na sila ngayon. May ilan na nakulong dahil lang sa pagpo-post ng masasakit na tweet. Si Lucy Connolly ang pinakasikat sa kanila. Marahas nga siyang magsalita, pero wala siyang dating kaso. Wala siyang dating kriminal na record. Pero binigyan siya ng 24 na buwang pagkakakulong. Bakit hindi siya nakatanggap ng konsiderasyong ito? Na alam mo, isang marahas na siga ang pumatay sa 3 batang babae sa isang konsyerto ni Taylor Swift. Nakilala rin bilang Southport Massacre. At sa sandaling iyon, sobrang nadismaya siya, sobrang nasaktan at nadurog, kaya nasabi niya ang isang bagay na hindi niya dapat nasabi. Pero hindi. Binigyan siya ng 24 na buwang pagkakakulong. Pero itong lalaki, hindi, ayos lang. Sinabi lang niya, nagalit lang siya. Kaya ang tawag dito ng mga kaibigan nating British ay two-tier justice. Kita mo, 2 antas ng pagpapatupad ng batas, hustisya, at kiya-kiya. Tama, mga mahal kong Aussie, ganito ang mangyayari sa Australia. Inaresto nila ang isang pro-pali na lalaking makakaliwa. Sige, ginawa nila yon. Pinadeport nila ang isang malayong kanang neo-Nazi pabalik sa Britain, pero wala pang Islamistang naaresto o na-deport. Wala, sa pagkakaalam namin wala pa. Sabihin mo na, sige na, tandaan mo si Wassam Haddad. Siya ang nag-radicalize sa Bandy Beach shooter? O ano ngayon? Kinasuhan siya noong 2023 dahil sa anti-Semitic na sermon matapos ang mga pag-atake noong Oktubre 7. Hulaan mo kung ano, may hawak pa rin siya ng kasalukuyang lisensya ng baril sa New South Wales, kahit na may mga dating koneksyon siya sa di umano'y Bondi shooter na sina Vida, na syempre, itinatanggi niyang kilala niya. Alam mo na. Ano kinatatakutan mo? Ipakita mo tapos sasabihin namin, sige, mahigpit sila, pero walang pinipiling hustisya. Kaya nga inaasahan kong may kakatok sa pinto ko, pero hindi ako aalis. Alam mo yon? Nangako ako ng katapatan sa mga tao at konstitusyon ng Australia, hindi sa 2 antas ng KIAA. Okay, Anthony Albanese. Kaya magpapatuloy akong magsalita. Gaya ng sinabi ko sa simula, nilalapitan ko ito ng bukas ang isip. Susubaybayan ko kung paano ipapatupad ng gobyerno ang mga bagong batas kontra hate speech. Sa ngayon, mukhang may 2 antas ng pagpapatupad ng batas dito sa Australia. At sa tingin ko makikita natin na maraming Islamista ang makakalusot. Walang mga deportasyon na mangyayari at sa tingin ko, hindi rin magkakaroon ng maraming pag-aresto. Gayunpaman, gagamitin nila ito bilang dahilan para supilin ang right-wing extremism at marahil pati na rin ang ilang malalayong kaliwang ekstremismo. Hindi ko rin nakikita na mangyayari dahil may simpatya sila sa ideolohiyang iyon. Ipinakita ko sa inyo sa huling video ko. Si Anthony Albanese ay isang malaking taga-suporta ng pro-Pali Intifada na mahusay na naitago yon. Noong tumakbo siya sa posisyon, walang nakakaalam, kaya umaasa siyang mananatili iyon sa nakaraan. Siya ang pinakamasamang punong ministro sa kasaysayan. Sige mga pare, kailangan na nating paalisin siya.
Buti na lang may eleksyon. Sa mga susunod na taon, mas lalala pa ang sitwasyon. Mas magiging madali para sa karamihan ng mga Australyano na natutulog pa na makita kung sino si Anthony Albanese. Si Tutirkia ang pinakakinamumuhian at pinakanilalait na punong ministro sa kasaysayan ng Britanya. Si Anthony Albanese ay nangunguna pa rin sa survey, kaya karamihan ng Australia ay sumasang-ayon pa rin sa kanya. Sa tingin ko, maraming Aussie ang kailangang magising dahil kakaiba talaga sila. Sa tingin ko, mabilis mag-init ang ulo at magising ang mga Aussie kaysa Briton. Mangyayari yan. Kaya patuloy naming pag-uusapan. At sa tingin ko, si Pauline Hanson lang ang tanging pagpipilian natin. Kailangan natin ng isang kasing lakas ni Pauline Hanson? Malinaw si Pauline Hanson, siya ang magkakaroon ng mandato ng publiko. Ipaglaban natin ang Australia at ang mga pagpapahalaga nito. Lahat ng iba ay pangalawa lang. Kaya sa tingin ko, hindi ipapatupad ni Anthony Albanese ang mga batas laban sa hate speech ng pantay-pantay sa lahat. Sa tingin ko, hahanap lang siya ng grupo na parang nangungulimbat, na wala naman akong katapatan o pakialam sa anumang ekstremismo. Pero tulad ng sabi ko, kung pipili ka lang ng papatupad ng batas, di mo alam ang pwedeng mangyari sa'yo. Anthony Albanese, mapapalayo at mapapalaban mo ang mga tao. Isang mataas ang tiwala na lipunan. Isa ang Australia sa mga bansang may mataas na tiwala ang mga tao sa isa't isa. Naglakbay na ako sa iba't ibang panig ng mundo. Nakita ko na ang ibang mga bansa. Nakita ko na ang ibang mga demokrasya. Kung paano sila mula sa mataas ang tiwala ay naging mababa ang tiwala ng mga lipunan. 6 na buwang lockdown ang ipinatupad. Kakaunti ang nagprotesta at tinanggap natin ito. Ganoon kalaki ang tiwala natin noon sa ating mga gobyerno. Pero ngayon, nagbabago na ang ihip ng hangin. Sa tingin ko, hindi na magtitiwala ang mga tao, makikita na ng mga tao yon. Paano ninyo pinoprotektahan ang komunidad na siyang nagdudulot ng problema? Ang mga Islamistang yan ang pumapatay ng tao, kahit galit ako sa mga neo-Nazi. Hindi pa sila o ang NSN responsable sa anumang karahasan. Sige, pero kung poprotektahan mo ang mga Islamista at magiging marahas sila, sino ang magdurusa? Tayong mga ordinaryong tao sa gitna? Huwag kang maging gago. Anthony Albanese, ikaw ang pinakamasamang punong ministro ng Australia, pero subukan mo sanang maging mas mabuti.